وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء الميمون، لقاء المغفرة، ولقاء التوبة، وأن الله يزيدنا العلم وينفعنا بما علمنا وبما اجتمعنا في هذه الليلة المباركة. اللهم آمين. Mga ginigilyo namin kapatid sa relihiyon, na tanging relihiyon na ito ang pinili ng Allah sa sangkatauhan, inihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, hilingin natin sa Allah na itong pagtitipong gabing ito ay maging kalugod-lugod sa ating tagapaglikha. Hindi pa tayo naghihiwalay, ay tayo ay napatawad na sa ating mga kasalanan. Allahumma amin. Dagdagan ang ating kaalaman sa Islam, maisabuhay natin, maisakilos natin at ipabilang tayo ng Allah sa mga taong tunay na magtatagumpay dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Allahumma amin. Nandito kayo mga kapatid sa pagpupulong ng mga mahal ng Allah. Dahil ayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Idza marartum bi rawdatil jannah farta'u." Pag kayo ay napadaan sa isang hardin dito sa mundo, hardin ng paraiso, ay kayo ay magpahinga. At ininterpret ng mga pantas, hardin sa paraiso ay ang pagpupulong ng kaalaman sa Islam. Dito natin nakakaroon tayo ng kapanatagan ng ating puso, katahimikan, dagdag kaalaman, at napapalakas ang ating pananampalataya. Itong pagkain kasi ng puso, mga kapatid. Ang pagkain ng ating puso ay sa pananampalataya sa Allah. Ito ang koneksyon natin sa Kanya. Noong nakaraang linggo, natapos na natin ang tungkol sa Akida 1 and 2 at ito ay lahat patungkol sa introduction ng Akida. Kung gaano ito kaimportante at ano yung mga kahalagan nito sa buhay ng isang Muslim at ano rin ang saan natin hinango ang katagang Akida at gaano ito kahalaga sa buhay ng isang tao. Di ba mga kapatid? Alam ko inshallah sa loob ng isang buwan siguro ay pagsasama-samahan natin na matapos natin ng usapin patungkol dito. 1 o hanggang 2 buwan. Dahil napaka-importante ito. Ang pag-aaral patungkol dito dahil kung lahat ng kaalaman sa Islam, nasabi na natin yung una lahat, pigain mo yan lahat, ang kalalabasan na lang, ang pinaka-pondisyon ay nag-uugnay sa akida. Ang Sharia, bakit ipinag-uutos yan? Without any further question, akida, pananampalataya ko yun sa Allah. Ginawa, sa may nawata na. So, may ugnayan sa hadith at ganun din sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung tutunghayan natin, ang Quran, ang patungkol sa Allah, sa mga malaika, sa mga anghel, ay ito ay tungkol sa lahat sa akida na pananampalataya. Kaya kinakailangan ang isang Muslim magkaroon siya ng tunay na malalim. Ano pa yung salita sa malalim sa Tagalog? Anong kaibuturan? Madalam, maranawagyan ng gari. Tuno-to, yung masinsinan. Yan. Diba? Gano'n siya kahalaga, mga kapatid, ang pag-aaral sa akida. So, subhanallah, kasi hindi maiwasan sa pag-aaral sa akida, dito nagsilabasan ng mga iba't ibang mga sekta. Kaya hindi ko napigilan nung nakita ko itong kitab na ito, ang tungkol sa Al-Khawarij. Sila yung mga tao na sa kapanahunan ni Ali bin Abi Talib nagsimula ang ferka na kung saan nagsilabasan na sila. Lumantad at lumisan sa katotohanan, humiwalay kasi merong sa mga kanilang puso ng mga pag-iimbot, selos, galit at nifaq. Pero naabot nila ang mga sahaba. Pero kung bakit, napakahalaga nito mga kapatid. Kasi ang lahat ng mga firqah, ang lahat ng mga sinasabing mga
sekta ng mga kamusliman, punot dulo na naglabas ay tungkol sa Khawarij. Nung nagmula dito ang sa Khawarij na naglabasan sila, doon ang galing ang Shia. At doon na nagsimula ang mga iba't ibang uri ng mga sekta na lumabas. Ang Kulabiyya, Al-Mu'tazila, Al-Jahmiyya. Yan, makukuha natin yan dito mamaya. Kaya, wallahi mga kapatid, napaka-importante. Pero yung oras natin, sana kakayanin natin. So, bakit iisa lang o dalawa lang nakita ko nagdala ng libro? Mga kapatid, binabantayan tayo na nag-donate ng libro. The one who gave us the book, voluntarily give to us the book. He wants to see us that we are holding our books. Okay? Ayan, very good. Yung mga nabigyan, dalhin niya. May naibigay tayo na more than 10 o 15, 16. Diba? Naibigay natin kasi yung nahurot naman ni siya. Wala na sila dito sa... wala na. Nahurot na. Wala ka rin, hindi ka rin nakakuha. Tapos yung nga. At inshallah, mag-order pa daw sila. So ngayon, pupunta tayo sa mga definasyon ng salaf. Ng salafi. Sino ba itong mga salafi? Ano ba ito ang ugnayan nila sa manhaj ng Ahlus Sunnah wal Jamaa? Bakit sila tinawag na salafi? Nakuha na natin kung bakit nagsidami at nagkaroon ng mga iba't ibang sekta. Bago natin kunin, kasi mayroon akong hinihanda dito na patungkol sa Arabic, kukunin muna natin ito ng sandali. The Salaf in Arabic language. What is the meaning? The word Salafi refers to something in the past. Now it is very clear. When we talk about the past, meaning al-madi, sumyangay pos, sumyangaw na, yung mga dati, yung mga nauna. Dila? Sila yung mga sinauna. Pero aywan ko lang, kasi sa amin, sa mga Maranao, pag nasabing gininakisor ko mamyangaw na, yan yung mga kapitumyangaw na. Yan yung mga paninindigan ng mga nauna. At ang pagkaintindi doon namin, ay yung mga nauna, ay yung iba sa kanila, hindi naman lahat, na ligaw sa mga ibang paninindigan. Kasi may mga gawain na mga bid'ah na wala sa relihiyon. Wala sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa, bukas, Ramadan, tapos yung mga matatanda, sabi niya sa mga anak niya, Apo, alik kayo, papaiguan na kansakan. Yan, magpapaligo, pinalawatan sa mga wata, yan, ganyan. So, may mga iba pang mga turo ang mga nauna na walang-wala talaga. So, kapamagarwak. Yung mga namatay yung tao, tapos may isang tao na alalahanin yung kamatayan nila. Oo, 100 days. Tapos mayroon ding, kung tutunghayan mo, may mga gawain sila na hinango ito na nakuha namin sa mga sinauna na mula sa mga Malaysia. Sa Malaysiano, dyan sa Malaysia. Kasi di ba we are from Malay race? Di ba? Galing tayo sa Malaysia. Tapos mayroon silang mga gawain na ugnayan sa pagsamba na alam natin ay ito ay taliwas at hindi tama. Sa Indonesia nga, tama. Sa Indonesia, sa Malaysia. Mga kapatid, ito ang tandaan natin. Maari ang gawain na ito ay mabuti, napakaganda. Pero kung itong gawain na mabuti na napakagandang ito, ay hindi siya akma sa turo ni Propeta Muhammad. Lalong-lalo na kung ito ay may ugnayan sa ritual na pagsamba sa Allah, gaano man ito kagandang gawain, dapat itong iwasan. Dalilu akli. Si Propeta Muhammad ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na tapos na ang kanyang misyon. Tapos na ang kanyang misyon. Ang kanyang gawain. Ang ibig sabihin doon ay naganap na ang lahat. Wala siyang napag-iwanan. Wala siyang nakalimutan. Kasi kung sasabihin mong mayroon siyang nakalimutan, may kulang, kinoreksyonan mo si Propeta Muhammad.
At pag kinoreksyonan mo si Propeta Muhammad, mismo ang Allah ang kinoreksyonan mo. Dahil siya mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagpadala sa kanyang propeta na وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Siya si Muhammad na hindi kailanman magsasalita yan, magsasabi ng anumang bagay na maliban sa ito ay kapahintulutan at tribulation mula sa kanyang Panginoon. Tapos magsasabi ka, hindi, kasi mas maganda ito eh. This is the way how we feel to worship Allah. Alam mo yun, yung kailangan holding hands tayo, papatayin yung ilaw, tapos hawak-hawakan tayo, may sayawan pa. Tapos, bro, ang Islam ay hindi relihiyon ng emosyon. Hindi rin ito sasabihin mo ng relihiyon na utak na kailangan ay pairalin ng utak na talino. Kung bakit mga nakaramihan na ngaligaw na mga scientist na maalam, matalino ay dahil pinairal ng utak. Samantala ang Islam ay al-naqlu muqaddam minal aql. Ang naql, yung Quran, ay siya ang mangunguna kaysa sa utak. Kasi kung pairalin natin ang utak natin sa pag-unawa sa Quran, maaaring hindi mo matatanggap at hindi mo maintindihan. Kaya ang Islam, sami'na wa ata'na. Ito ang akida ng Ahlus Salaf. Tinanggap namin, narinig namin, sinunod namin. Without any further question, without any further elaboration. We accept. Kasi ang Islam, hindi lang yung sinasabi mo na katahimikan eh. Ang Islam yung istislam, total surrender and submission to the oneness of Allah. Di ba? Pagkalima, pagsuko, at pagtanggap. Kalas, intaha. So ngayon, ang mga salaf, ang ibig sabihin ng salaf is refers to the past that came before. The phrase salaf or ahlus salaf or salafiyun means that the thing is in the past. Okay. The word salaf refers to the people who came before or who went ahead on a journey that Allah subhanahu wa ta'ala referring to this ayah. He said, dito natin makukuha kung ano ang salaf na pinanggalingan niya, na pinagkuhanan niya sa Quran. Sabi ng Allah, falamma asafuna falamma asafuna antaqamna minhum faagraqnahum ajma'in. Sa kwento ito ni Fir'aun, nakuha natin ito nung una. Faja'alnahum salafan. Salaf, tanda mo, nakuha doon yung word na salaf. Faja'alnahum salafaw wa mathalan lil akhirin. Ano ibig sabihin nito? So when they, the people of Pharaoh, angered us, nagalit na sila dahil sa paghahabol nila sa mga kamusliman. Nagalit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga kamusliman. So we punish them. Pinarusahan namin, sabi ng Allah, ang mga ito sa kanilang paghimagsik, sa paglaban kay Propeta Musa at sa mga kamusliman, sa kanilang mga pang-aapi. Nung sila'y aming parusahan, when we punish them, then they drowned them all. Wa agraknahum. Ito yung naikwento natin na sila lahat ay nalunod sa dagat kasama si Fir'aun. And we made them a precedents. Ito yung precedent. Hindi president, ha? Precedents. Ibig sabihin yung mga, ito yung nauna. Ito yung precedent salafun as a lesson for those coming after them. Kumbaga sa Tagalog, na ito ay tanda namin sa kanila na nangauna para ito ay aral sa mga huling mga panahon. Nakuha na doon yung sinasabing salaf na nauna na galing sa kanila, patungkol sa kanila. Sabi, faja'alnahum salafan. And we make them na sila ang mga salaf na nauna as a lesson for those coming after them. An example to the latter generation. Isa rin sa Suratun Nisa na makikita natin na nagamit ang salaf. Illa ma qad salaf. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Suratun Nisa yun. Ano ibig sabihin nun? Huwag ninyong pangasawain
sabi ng Allah, ang napangasawa ng inyong mga amahin. Sa mga unang henerasyon, ang napangasawa ng mga nauna na kanilang mga ama ay inaasawa ng mga anak. Sabi dito ng Allah, illa maqad salaf. Kasi nung una, ganun ang ginagawa nila. Pero sa oras na ito na ipinagbawal namin sa inyo na hindi nyo pwedeng pangasawain, bawal at haram at hindi na pwede. So anong ang aral doon? Nakuha din natin yung kalima mama na as-salaf. Yung ibig sabihin yung nauna. So we have made a precedent for those who do the same as they did, so that those who come after them may learn a lesson from them, so that others may be warned before them or because of them. Mga kapatid, when we talk about the past, ito ba ibabaliwalain natin? Hindi? Bakit hindi? Di ba patapos na? Kaliwali, hada zaman, maut. May isang bossing ako dati. Sir, ito yung tapos ginawa namin yan nung isang taon. Kali, sanal madi, hada maut. Kalas, patay na yon, wala na. Hindi mo na pwedeng may balik. Ang tanong, may aral ba, may pakinabang ba sa mga nauna? Ha? Meron. Masya Allah, si engineer. Engineer ka talaga, ha? Hindi talaga tutumba yung building, ha? Okay, yun ang basihan. Pero paano mo i-argumento yung magsasabi na tapos na yan, hindi na yan pwedeng maibalik? I-argue natin, tapos na yun, pero kukuhanan natin ng aral, ano ang mga bakas, ano ang kanilang mga naiwan na magbibigay aral sa ating buhay ngayon. Di ba, Jibril? Dahil ano ang silbi ng nakaraan kung ito ay hindi nira natin kapupulutan ng aral. Ngayon, dumarating na sa atin ng bakas, katakutan ninyo ang Allah. Anong sinabi ng Allah sa Quran? Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Katakutan ninyo, sabi ng Allah, ang fitna na pagsubok na parusa na darating sa inyo sa katulad ng mga ginawa ng mga nauna sa inyo na mga sila ay mga naghimagsik sa Allah. Dahil ang parusa ng mga ginawa nila ay magiging katulad ninyo kung kayo rin ay gagawin ninyo ang kanilang mga ginagawang mga kasalanan. So aral yun. Di ba? Aaralin natin kung ano yun yung mga parusa noon sa una na yun. Magbibigay aral sa atin na ito na huwag natin gawin. Huwag natin gawin ng riba. Sa mga nauna, nagriba sila. Huwag tayo magdaya ng magpagtitinda. Yung mga nauna, nagdaya sila ng pagtitinda ng mga kanilang mga bilihin. Huwag tayo sumamba sa mga imahe. Huwag tayo sumamba sa mga anumang uri ng mga Diyos-Diyosan. Dahil sino mang sumamba, anong sinabi ng Allah? Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ay ya'tiyahum adhabun alim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Ano sabi ng Allah sa surah Nuh? Katotohanan kami ay binigyan namin ng babala at nagpadala kami na propeta na ito ay si Noah sa kanyang mga tauhan, na sabihin sa kanila na umiwas kayo, dahil pag hindi kayo umiwas sa pagsamba ninyo sa mga ribultong ito na sinamba nila wala tadarunna alihatikum, sino yung mga alihan nila? 5 yun eh. Si Wadda at saka si Yahutha wa Yauqa wa Nasra. Ito yung mga tao na sinamba ng mga nauna sa kapanahunan ni Noah alayhi salatu wasalam. Dahil pag sinamba nyo yan, yung sa kapanahunan na yun, ang sino man ngayon sumasamba ng mga Diyos-Diyosan bukod pa sa Allah, darating din ang parusa.
Ngayon, ang tanong, bakit may mga tao na sumasamba ng mga Diyos-Diyosan, walang parusa? Ah? Punta kayo sa Thailand, punta kayo sa Nepal, punta kayo sa Bangladesh, punta kayo sa ano, sinasamba nilang mga unggoy, ang mga hayop, ang baka. Allahu Akbar. Sa Nepal, meron daw din sila sinasamba doon ng astaghfirullah, bawal sabihin. Oh, sa Japan, sinasamba nila kung ano yung sinasamba nila. 'Di ba? So, bakit? Bakit wala pang parusa, bro? Ha? Sagot. Bakit kaya? Ha? Dahil may habag pa ang hala sa kanila para sila'y magbalik loob at magtauba? Dahil bakit? Dahil ito ay pagsubok sa kanila. Bakit? Dahil hindi lang ang kaparusahan, mga kapatid, ng mga tao na suwail. Tandaan nyo, hindi lang dito sa mundo. Ang tao na masidhi, na kinalaban niya ang Diyos, ang Allah, at nagimagsikat, nagpahirap sa mga kamusliman. Ang mga kufar na patuloy na nagtatambal sa Allah at gumagawa ng matinding kasalanan, sa parusa dito sa mundo, wala pa yan. Dahil dyan mangyayari sa buhay na walang hanggan. Ustad, paano yung mga hindi pa Muslim, Ustad, hindi na alam yung aral ng Islam? Oh, nakuha na natin yan. Mga tao, kamo, na hindi nila alam ang aral ng Islam. Yung aral ng Islam sa kanila. Mayroong sinastawag sa araw ng paghukom na grupo ng mga tao na bibigyan sila ng Allah ng pagsubok. Ba, nasabi na natin yan dito. Sasabihin sa kanila, punta kayo rito, ito yung daan. Yung susunod agad-agad, sila yung tataliman ng katotohanan at sila yung patatawarin ng Allah at tatanggapin sa paraiso, na sila yung hindi nila narinig kailanman ng Islam. Pero yung mga lampawi, yung mga magko-correction, ishada, wenro, anamafiro, ito ang gusto ko. Ganito, katulad dito sa mundo. Bro, mag-Muslim ka na, hindi pa. O, hindi naman importante mag-Muslim ka, importante na naniniwala ka sa Diyos. Mga tao pa lang na maski doon sa araw ng paghukom, magiging katulad sila ng mga yon, na magiging suwail at hindi susunod. Ibig sabihin, mga kapatid, alam ng Allah, ang ating tagapaglikha, kung sino sa atin ang matotoo at susunod at tataliman ng katotohanan. Kung papasok ito sa paraiso, papasok ito sa imperno, alam ng Allah kung bakit ka papasok sa paraiso, dahil nararapat lang dahil ikaw ay nagbalik Islam. At ito rin ay papasok sa imperno dahil alam ng Allah kahit anong gawin sa'yo, hindi ka pa rin tatalima. Katulad ng ama ni Propeta Muhammad a.s. Hindi dumating sa kanyang Islam, bro. Si Abdullah, di ba? Pero bakit sinabi ni Propeta Muhammad siya ay dun sa imperno? Dahil sabi ng mga pantas, maari, maski sa panahon ni Propeta Muhammad, naabot pa niya ang kanyang ama, pumasok ka sa Islam, hindi pa rin siya tatanggap. Bakit? Sino nakakaalam? Ang Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam. Si Ibrahim nga, alayhi salatu wasalam, mismo ang kanyang ama, hindi naniwala sa kanya. Ang mga propeta, ang kanilang magulang, iba sa kanilang mga gulang, asawa, mga anak, hindi naniwala sa mga propeta. Ang gabay ay mula sa Allah. At hindi sa kahit sinong tao. Ngayon, mga kapatid, the word salaf also refers to those who came before you of your forefathers and relatives who are your elders and betters. Sila yung mga nauna na makatotohanan na mas mabuti at mainam. Hence, the first generation of the tabi'in are known as salaf, as salafus salih, the righteous forbears. The righteous forbears. Sila yung mga tao na tunay na tumahak ng katotohanan at tumalima sa katotohanan. Maganda ang pag-explain nila dito sa Arabic. Kunin natin yung sabi nila dito. Al-Kitab wa Sunnah. Tatalakhas as-Salafiyya
fi annaha da'watun lil'audati li'akhdil Islam min usulihi as-safiya al-mutamathila fil kitabi wa sunnah mushtaritun fahmu salaful umma. Ang mga salaf ay sila ay humango na kinuha doon sila ang kanilang batayan ay ang kitab at sunnah. Na pagbabalik sa nauna na pinag-iwanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumunod ang mga khulafa ar-rashidin ang arba'a at ganun din ang mga sahaba ridwanullahu alaihim at tabi'un wa tabi'at tabi'un at yung mga estudyante ng tabi'at tabi'un at mga scholar at lumabas na kasama dyan yung arba'atul a'imma na sinasabi natin na the four school of thoughts in Islam, yung apat na madhab, si Hanafiya, si Ahmad ibn Hanbal, si Imam Malik at saka si Shafi'i. Wasababu dhalika raji'un ilal inhirafat, at kung bakit ito ay nabuo ang pagbalik sa tamang katotohanan ng salaf, kasi mga kapatid, una wala pang salafi, wala yung mga yan sa kapanahunan ni Propeta Muhammad. Itong mga firak na ngayon na nakikita natin, na naririnig natin, Shia, Kulabiyya, Mu'tazila, Ja'fariya, Fatimiyya, Aqadariya, Asha'ira, Salafiyya, lahat yung mga yan, wala yan sa kapanahunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Iisa lang ang Islam. Now, what happened? Dahil noong namatay ang mga khulafa ar-rashidin at nagsimula doon ang fitna sa pagkamatay ni Muawiyah radhiyallahu anhu, na pinatay siya ng mga nandoon na sa mga tao na sinabi nila na hindi nila susuportahan si si Muawiyah dahil sa pagkamatay ni Uthman ibn Affan. Mga sahaba, nagsimula na doon ang kanilang alitan at pag-aaway. Dumating ang mga Khawarij, itong mga Khawarij sa kapanahunan ni Ali bin Abi Talib. Noong dumating sila, hanggat si Ali bin Talib ay hindi na niya makontrol ang karamihan ng mga ito. Dahil sabi nila, kung hindi ka namin susuportahan. Sila yung nag-create na para magkaaway-away at hindi magkakaroon ng pag-unawaan ang mga kamusliman. Kaya nangyari dyan yung Ma'arakatul Siffin at saka Ma'arakatul Jabal. Nakasama mismo si Aisha na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakasama siya sa para regluhin ang alitan sa pagitan ni Ali at saka si Muawiyah. Nung pumunta siya sa Kufa, sa Basra, pati dyan sa Iraq, na mismo babae na si Aisha, na maliit na babae na subhanallah, halos nasaktan siya, halos nahirapan si Aisha radhiyallahu anha. So, fitna na nangyari sa mga sahaba. Doon lumabas ang mga Khawarij. Pagkatapos, lumabas na doon ang mga Shia. Sa pamumuno ni Abdullah ibn Sabah, na siya ay isang Yahudi na original niya ay Hudyo na pumasok sa Islam dahil ang kanyang hangarin ay ang pagkawatak-watak ng mga kamusliman. Mga kapatid, kinukwento ito. Bakit? Dahil sinasabi natin na ang salaf, ang mga kwento ay may aral. Para malaman natin ang punot dulo ng pinanggalingan ng pagkawatawatak ng mga kamusliman. At kung bakit ito nangyayari hanggang ngayon, hanggang magunaw ang mundo. Huwag mo asay na sabihin mo na maiisa lang yan. No. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang umay magkakaroon ng 73 sects. Ang mga na ito magkakaroon. At ito na ang nakikita natin ngayon. Kaya ang mga ibang mga pantas, sinabi nila, tarko al-amru bil ma'ruf wa nahawna anil munkar sayati khilafat kathira wal fitan kathira. Pag ang pamayanan o mga kamusliman ay itigil nila ang pagpigil ng kasamaan at pag-utos ng kabutihan, makikita ninyo na marami ang mga magsisilitawan ng mga bangayan at hindi pagkakaisa-isa ng mga kamusliman. Bakit? Kasi makikita mo na ikaw na halimbawa na sa tama
na makikita mo yung isa na kapwa mo na mali ang ginagawa niya at hindi mo siya sinasabihan na mali ang kanyang ginagawa, so hindi kayo magkakasundo. Mali ang ginagawa mo, bro. Hindi yan ang akida na pananampalataya na pinag-iwanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So paano kayo magkakaroon ng pagkakaisa? Pag-uunawaan na alam mo pa lang na hindi mo na pinagsabihan siya na mali ang ginagawa niya, tinutolerate natin, yan ngayon al-hada huwa al-waqi'iyya. At yan ngayon ang pangkasalukuyan na nangyayari. At hindi ito pabago dahil propesya ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadith, sabi dito, yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nakuha na natin ito, iftaraqatil yahud ala ihda wa sabiina firqa. 71 sects ang mga Hudyo, 72 ang mga Kristiyano, at 73 ang mga umma ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum finnar, lahat sila, si Propeta ang nagsaksi, lahat sila ay nasa impyerno. Maliban sa iisang jamaah. Sinanong, sino ya Propeta ng Allah ang jamaah na ito? Al-jamaah humul ladina ma'ana alayhi wa ashabi. Sila yaong hindi sila bumitiw kung ano ang aking tinuro, pinag-iwanan, ipinamalas, at ang aking mga kasama ay hindi sila nagdagdag at nagbitiw. At dun sila nanindigan. So alamin mo ngayon, bro, ang sarili mo. Alamin ko ang sarili ko. Nasaan ako ngayon? Kung iba ang aking paniniwala na hindi sa pinag-iwanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maaari ako ay ligaw. So hindi ka maliligaw maliban sa ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di kitaballah wa sunnati. Fal salafiyya lam ta'ti bi jadid bal da'watun tajdidiyya tuhdafu lil huffaz ala al islam li tahfidil umma naqiyan kama nazal. Ang mga salafi hindi sila nagpabago, nag-revive sila, kinuha nila, hinango nila dahil nalaman na nila na marami nang nagsisilabasan. Dumami na ang mga Rafida, ang mga Shia, ang mga mapaghimagsik, ang nagkakaroon ng mga puot at galit sa mga sahaba. Nagkakaroon na ng mga iba-ibang pananaw. So, nakita ng mga Salafi ang mga nauna sa sinatawag na isa sa kitab na nabasa ko, sinabi nila doon si Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, yung anak niya na si Abdullah ang nagpasimunod dito sa kung sino na sinabi niya sa kaniyang mga katauhan na huwag tayong bimitiw, ano ang binitiwan ng mga sahaba, doon pa rin tayo. Sumunod na sila doon, sumunod na doon ang ibang mga sahaba. Dahil mga kapatid, para hindi maligaw ang isang Muslim kung ano ang Quran, ano ang hadith, ano ang pag-unawa ng sahaba, doon yun ang iintindihin mo at yun ang kukunin mo. Maski sino nagsabi dyan ng skola. Pero kung hindi sa paliwanag ni Propeta Muhammad na paliwanag ng mga sahaba, hindi ko kukunin. Lianna yufhamu faqat bihada din limaraji lihada. Kukunin mo lang kung paano nila inunawa. Palagay mo, mas makakaunawa ang iba kaysa sa mga sahaba? Sige nga, na mismo ang mga sahaba, nandun mismo na nakikita nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga nauna. So, yun ang sinabi ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito, fahmu salaf al-ummah. Ano ang pag-unawa ng mga salaf sa umma na ito? Sa kanilang pananaw. Nakuha natin mga kapatid kung bakit nagkaroon. Dahil alam na nila na nagkakaroon na ng mga iba't ibang mga sekta. At ang kanilang ginawa ay ibabalik sa dati. Sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga sahaba. Makukuha natin yung hadith dito patungkol doon sa pagbabalik doon sa totoong na pinag-iwanan nila. Yufhamu al-manhaju salafi ala qiraatil Qur'ani wa sunnah. Ang mga salaf, nang ibig sabihin ay sila yung mga nauna na hindi bumitiw at hindi sila tumaliwas doon sa ano yung napag-iwanan ng mga nauna, ay doon sila nagbabase, binabasa lang nila ang Quran at saka Sunnah.
wal amalu bihima, at ang gawain patungkol sa Quran at saka sa Sunnah. Anong silbi ng Quran at Sunnah kung wala kang gawa? Bro, di ba? Sapat ba? Narinig mo lang tapos anta khaliwali mafisawi is inta. Ha? Di ba bro? Kailangan may gawa. So, wal amal bihima wa fawqa fahmu salaf al-umma as-salih. Falimada haula'i as-salafiyuna bidat. Bakit sila natawag na ito nga sila? Dahil mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, lianna Allah zaka imanihim wa mu'taqidatihim wa sulukihim ila ghairi dhalik, kama zakahum aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli zamanin wa makan wa fi sadril Islam al-awwal fi hadad din. Mga kapatid, bakit? Dahil ito daw mismo ang Allah ang nagbigay dito ng, kumbaga, nagbigay siya ng patungkol sa kanila, patungkol sa ano ba tawag doon? So manangira na sa Maranawa. Yung tungkol sa kabutihan nila. Mismo ang Allah ang nagsabi niyan, at ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na matutunghayan natin mismo dito sa Quran. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ang sila yaong mga nauna na nag-travel at sumama kay Propeta Muhammad na mga muhajir at ang mga ansar, alladhina taba'uhum bi ahsanin radiyallahu anhum. Kinalugdan sila ng Allah. Sino ang kinalugdan ng Allah? Ang mga sahaba. Ngayon makikita mo ang isang tao na sabi niya, itong sahaba na ito ay munafik, ito ay murtad, ito ay kafir, si Aisha, ito ang ginawa niya. Nasaan ang mukh? Wen mukh inta? Bro, na mismo ang Allah ang nagsabi dito na tazkiya li haula'il as-sahaba ridwanullahu alaihim. May karapatan ka bro na magsalita ng ganyan patungkol sa mga nauna, ni hindi mo nga sila naabot thousands of years, tapos ngayon ikaw lumitaw ka dahil meron ka lang biguti, sasabihin mo na ito ang paniniwala mo. Pangpaghimagsik, panliliit sa mga nauna. Wallahi radiyallahu anhum wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada, dhalikal fawzul azim. Gantimpala ng Allah sa mga nauna na mga kasama ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang paraiso ng Allah. Tajri min tahtiha al-anhar. Mismo ang Allah nagsaksi na paraiso ang kanilang paroroonan. Tapos ikaw magsasabi kafir, munafik, murtad. La hawla wala quwata illa billah. Hada ghair ma'qul. Di ka rimagari akal. Mabuang man kabay, magsulti ka na parehas ana na dili mo na abutan yung mga paano mo sila ikaw ang nagpapatotoo dito. Wali'udu billah. Ito mga kapatid, lagi ko ito sinasabi, and I mark my word, kung kayo na nanonood sa akin at kayo na mga kaibigan, mga estudyante natin, kung may marinig kayo sa akin na nagsasalita ako na patungkol sa kasamahan o kasamaan, kakulangan, o may mga puot o galit sa mga sahaba o pamilya ni Propeta Muhammad, utang na loob, huwag nyo na akong pakinggan, i-block nyo na ako. Dahil ako ay ligaw. At ganun din ang sasabihin ko sa inyo ng mga kamusliman. Sino mang ulama, sino mang scholar pa yan, maski doktor pa yan sa kahit saan doktor sa buong mundo, na nagsasalita siya patungkol sa mga puot, galit, kamuhian, itakwil, munafik ang mga sahaba na kasama ni Propeta o kaasawa ni Propeta Muhammad, iwasan mo yan dahil ikaw ang kawawa. Dahil pwede kang maligaw. Nagsisilabasan na ngayon bro ang mga mapanling lang na para sirain ng isang tao. Kasi sabi daw na kanilang iba, may mga dalil daw na sila eh. Dalil? Walang problema sa dalil. Pwede pa siya ako magbigay ako ng dalil. Nasasabihin ko kitab, sa dami pa ng mga kitab ko. Yung dalil, ano ba itong dalil na ito? Sino ang nagbigay? At sino yung nag-unawa? Kung mga ulama lang nila, na minsan din mismo sila mismo nagkakaiba-iba, tignan mo Subhanallah, waliya'udhu billah. Pinag-usapan natin ng akida.
Ang akida na kuha natin nung una, iisa lang yan. Kasi hindi katulad ng fiqh, may madhab Shafi'i, Maliki, na pwede mong gawin ito. Kasi ito naman ang madhab ko di ba? Yan din ang madhab mo. Okay, mayroong mga dalil dyan ng mga pantas na pwedeng gawin. Minsan nagawa ni Propeta, minsan hindi nagawa ni Propeta Muhammad. Pero pagdating sa akida, Muslim ka. Paniniwala ko na Muslim na Salafi, na ako ang paniniwala ko na inango doon sa mga nauna na hindi bumitiw kay Propeta Muhammad at mga sahaba. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa langit. Dumating ka ngayon dito sa akin, nasasabihin mo hindi nasa langit ang Allah. Nandito siya sa lupa. Nandito siya kasama natin. Magkaiba yung sabihin mo, annallaha fis sama, at sasabihin mo, annallaha fi kulli makan. Ang Allah ay nasa langit, at sasabihin mo ng Allah ay kahit saan. So Muslim ka, Muslim ako, magkaiba pala ang pananaw natin sa Diyos. Hindi pwede. Kasi dapat isa lang ang tatanggapin doon. Isa lang ang Allah subhanahu wa ta'ala at patungkol sa kanyang sarili, patungkol sa mga sinabi niya na hindi pwedeng iligaw niya ang kanyang mga alipin. Tapos ngayon, darating ka na ganun. Maliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya sa Quran, na sinabi niya kay Iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk bima khalaqtu biyaday. Ya Iblis, anong dahilan sa'yo sa hindi mo pagsunod na magsujud sa nilikha ko na mula sa pamamagitan ng aking kamay? Dagdagan mo pa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, bal yadahu mabsutatani yunfiku kayfa yasha. Katotohanan ng kamay ng Allah ay dalawa at binibigyan niya kung sinong bibigyan niya sa kanyang mga habag-awa at kanyang mga grasya sa sinong bibigyan niya ng kanyang mga biyaya. Okay? Tapos hindi. Ang sinasabi ng mga Asyaira na kudratullah, lakas ng Allah yung kamay doon at hindi kamay mismo ng Allah. An Allah subhanahu wa ta'ala yaliku bijalalihi annahu yanzilu fi kulli thuluthil layl. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na pag-unawa ng mga ahlu salaf wa salih na siya ay bumababa sa tuwing kadiliman ng gabi at nagsasabi siya na sinong maghihingi at bibigyan ko, sinong magpapatawad ay papatawarin ko, kung sinong lahat iniling. Hadith na yun, pagbaba ng Allah, yaliku bijalalihi. Sabi ng mga pantasli, yaliku bijalalihi, nababagay lang sa Kanya, na walang pwedeng mabagay sa Kanya lang yun. Pero sa kanila hindi. Sabi nila hindi ka ang bumababa na yung rahman ng Allah. Ini-interpret nila, mga kapatid, bigayri ta'til, bigayri ta'wil, bigayri tahrif, wa bigayri tashbih, wa bigayri tamthil. Ang mga pangalan, sifat ng Allah at mga katangian niya, kailangan hindi ka pwede magbawas, hindi ka pwede magdagdag, hindi ka maghalintulad, hindi ka pwedeng magpapakatulad sa kahit sino. So, kung Muslim ka, Muslim tayo na iba-ibang mga pananaw natin sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala, nasaan ang tunay na akida? Dapat isa lang. Kung paano inunawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Faman humus salaf? Man humus salaf? As-salaf fil lugha al-aba al-mutaqaddimuna awil ajdad. Sila daw yung mga ama at yung mga nauna pa na mga lolo na mga nauna. Wa madhabu salaf huwa man kana alayhi as-sahaba. At ang madhab, ang sistema, panuntunan ng mga Salafi ay kung sino yung mga sahaba na anong ginawa ng mga sahaba, anong paniniwala, ano ang kanilang mga binitiwan, radiyallahu anhum, wattabi'un at-tabi'in min a'immatid din, kal a'immatil arba'a wa sahaba wa sunan wa ghairihim min a'immatil Islam as-sabiqin. Sila, yung mga nauna, na ano yung iniwan ni Propeta Muhammad at ang kanyang mga sahaba. Dito makikita natin sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, lidhalika yaqulu hadithus sahih, yaqulu Mustafa alaihi afdalu salatu wasalam, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatal umur. Katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad, ang sino mang abutan niya sa inyo
na darating sa mga huling panahon na makikita ninyo na magkakaroon ng pagkakawatak-watak at pagkakaiba-iba ang mga kamusliman. Fasayra ikhtilafan kathira. Makikita nyo, ito, wakiin na ngayon mga kapatid. Nakikita na natin ngayon. Lalo na ngayon dahil social media, free ka ngayon eh. Kahit ano pwede sabihin mo yan. Fa'alaykum bisunati. Nagbigay ng babala si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Panghawakan ninyo ang aking sunnah. Panghawakan nyo ang aking mga turo, ang aking salita, ang aking binitiwan, ang aking paniniwala. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, at yung mga sunna na mga gawain at turo na pinag-iwanan ng mga khulafa'ir rasyidin. Man humul khulafa'ir rasyidin? Al-Arba'a? Ha? Abu Bakar as-Siddiq? Ha? Umar ibn al-Khattab? Uthman ibn Affan? Ali radhiyallahu anhu? Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu? Sila yung mga khulafa'ir rasyidin. Al-Mahdiyin, Ar-Rashidin, na sila yung nasa tunay na turo at landas na tama na pinag-iwanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, wag niyong bitiwan. Wa'addu alaiha bin nawajid. Ginamit dito yung nawajid. Kumbaga, sa ngipin na, so, kakagatin mo, yung hindi mo bibitiwan, hindi mo bibitiwan yan. Wa iyyakum wa muhdathatal umur, at mag-iingat kayo sa mga bagay na nagsisilabasan na pabago. Na marami na ngayon mga pabago. Bro, dito ka sa amin. Bakit? Kay maayo man diri sa amo kay may mga bago na. Unsay bago? Bisag bago ka importante na masaya man bay. La. Hindi ka maliligaw, bro. Huwag ka lang bumitiw kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. As-sahabatuhum ra'sus salaf al-umma. Wa sahabatun nabi fadlu wa di ba may hadith din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na afdalul qarn alladhi al-qarni walladhi ba'di o ba'duhum, ang pinaka mainam na mga nilalang na tao na sumunod ay sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung mga sumunod sa kanila na hindi nagpabago at hindi nagbitiw sa kanilang pinag-iwanan. Mga kapatid, ito ang mga usapin patungkol sa salaf. Wa manhaju salaf anna Allah yab'atu li hadhihi al-umma ala ra'si kullu mi'ata amma. Ang problema pati na ngayon yung mga iba ginawanan na nilang na pag ikaw ay sa Saudi Arabia, ikaw daw ay si Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kasama ka na rin sa mga Wahhabi. So, ito yung mga nagsisilitawan ng mga salita na nagiging Wahhabism na daw kayo, sumunod kayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, nakuha natin ang patungkol dito sa salaf na sila ang kanilang ginawa ay nagtipon at ginawa nila na hindi sila bumitiw kung ano ang pinag-iwanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Paniniwala ng ahlus salaf ay kung ano ang iniwan ng mga sahaba ridwanullahu alaihim. So ngayon, dito natin makikita sa terminology ng Sharia. Subhanallah, may terminology ng Arabic at meron ding terminology ng Sharia. Sabi dito, when the scholars of Aqidah, we are now talking now in Aqidah. When the scholars of Aqidah use the word salaf on its own, they refer to the Sahaba. And this is what we talked earlier. We discussed earlier. And the Sahaba of Tabi'un, or the Sahaba of Tabi'in, the followers or the students of those people who follow their teachers from the generation from the past, such as the leading scholars who were known for their trustworthiness. Kilala sila sa pagiging makatotohanan sa kanila. And their virtue, sa kanilang pagiging. What is virtue? Oy! Virtue. What is virtue? Pananaw? Pananaw ba ang virtue? Ang virtue
ay yung kanilang dangal o kahalagaan o paninindigan. Panindigan daw sa Panindigan, ano yan eh? Good, very good. Mas malapit yun, yung kabutihan nila. Okay? Yung kabutihan nila, yung naipamalas nila, yung mga sahaba na yun. Kilala sila sa kanilang katanyagan, sa kanilang kabutihan, sa kanilang pagpapahalaga sa sarili, sa kanilang buhay, walang nabalita sa kanila na patungkol sa kasamaan. And for the following the sunnah in teaching others do likewise, and for avoiding bid'ah, sila yung mga umiiwas sa mga pabago. Bro, mga pabago. Katulad doon sa, saan ka, taga Jinsan. Okay ka lang, sa Jinsan. Tignan nyo mga pabago ngayon, bro. Hindi daw to bago, guys, hindi ko alam. Doon somewhere sa Sulu or Tawi-Tawi, hindi ko alam, isang brothers natin na tausog, sinabi niya, Ustad, sa amin, ang problema, nagagalit yung mga tigulang dito sa amo. Sabi ko, bakit? Kasi after ng Jum'ah, mag-pray kami ng Jum'ah, kailangan wajib na mag-pray din kami ng duhur, 4 rakaat. Sabi ko, bakit ganun? Ganyan sa sinabi ko sa Sarangani. Sa Sarangani, o tama, ikaw pala yung nagsabi sa akin noon, at mayroon pang isang brother na nagsabi sa akin noon sa Second Industrial. Sabi ko, bakit yun ang pananaw nila? Kasi ang sabi daw ng mga matatanda na, di maganda ka, nagawa mo na 2 fard na Jum'ah at saka fard na duhur. So wala kang naiwan doon. Subhanallah. Kung kukunin mo naman, no? Kung gagamitin mo talaga ang utak mo talaga, bro, parang sasabihin mo, tama nga naman. Maganda. May point ka. You have sense, man. You have sense. Ayun ang problema. Lumalagpas ka na. Mga kapatid, ang sino mang lumalagpas, hindi mabuti. Kailangan doon ka lang. Pag lumagpas ka sa daan, maliligaw ka. Saan ka mag-ato? Ambot dito sa kuwan. Okay lang kung sa Batha ka, bro, pumunta. Makakapunta ka doon sa Islamic Center sa Batha. O kung ibang mapuntahan mo. Nakapag-pray ka na doon? Hindi ako nag-pray, tapos nagalit sila. Nagalit sila. Nagalit sila? Kasi bid'a daw ako. Ikaw daw ang bid'a ngayon. Binaliktad nila ngayon siya. Ikaw daw nagbid'a kasi dapat daw yun ang gagawin na mag-pray din ng duhur. La ilaha illallah. Wallahi mga kapatid, ang Islam hindi pwedeng dapat ang ang utak mo. Iwasan ng bid'a and warning other against it, and those whom the Ummah recognizes the leaders of prominent figures in Islam. Hence, the first generation is known as Salafus Saleh, the righteous people who are truly guided by Allah subhanahu wa ta'ala. Okay mga kapatid, at oras na, alas 10 na pala, jazakumullahu khairan. At inshallah sa susunod, itutuloy pa natin ang patungkol dito sa mga mga tunay na pinagkaiba. Alam mo, maganda rin minsan, siguro dahil akida ang kinukuha natin ngayon, kunin natin kung ano yung pagkaiba ng Salafi doon sa mga akida ng mga Ahlul Bid'ah, di ba? Yung mga Al-Khawarij, yung mga Shia, yung mga ibang mga firqa.